Magandang gabi po muli. Magsitayo tayo at atin pong ilagay ang ating kanang kamay sa tapat ng ating mga puso. Atin pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagunlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Ngayon ay Miyerkules ng unang linggo sa karaniwang panahon. At ang mamumuna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Alam Repor Arellano, ang ating Parish Administrator. Sabayan natin ang toro sa pag-awit. Sumayin niyo ang Panginoon. Tayo nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Patuloy sa Diyos sa
Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mo kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Makundangan sa pagdalangin ng Laging Birhen, si Santa Maria, mahal. Kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalagiyang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat at pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Magbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, tulad nila, may laman at ugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat na naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao. Sapagkat siya may tinukso at nagpata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isa-isay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais magtungkol sa poon, dapat magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mabalagi sa kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinuko. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang ipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Hallelujah.
kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay nila Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararanay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito ay agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din ay inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala ni Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagatipo ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya sila ng demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung ano sila. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan pumunta na rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis mo sa Capernaum. At inibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri ka namin, Panginoon. Magsur mo na pala. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi, Father. Malapakan po din ang Panginoon. Parang muna sa Thanos, pero side A, and side B. Malapakan side B. Malapakan side A. Malapakan orchestra. Napakapalad po natin ngayon dahil ngayong taon sinisimulan ulit natin ang Kawan Mas. At ano ba ang Kawan Mas? Ito po yung pagkakataon po natin bilang isang pamayanan, bilang isang kawan na magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng banal na misa. Ang pinakamataas na uri ng panalangin. Totoo, nagsisimba tayo ng linggo, pero ito po ay natatangi kasi mas specific, mas binibigyan pansin yung pagkakabuklod natin bilang isang kawan. At tayo ay nagdadasal, sama-samang nanalangin, sama-samang pinagdadasal natin ang isa't isa. Sama-sama tayo nagpapasalamat sa Diyos. At ngayon, napakaganda dahil sa araw na ito, pinagdiriwang din natin ang kapistahan ng mahal na ina ng mga dukha. At tayong lahat ay mga dukha sa paningin ng Diyos. Amen? Amen. Ikaw ang katabi mo. Kung sa kanya, dukha ko. May dukhang dukha. Sura ka lang dukha. Ano ba yung sabihin ng dukha? Sabi niya, blessed are the poor in spirit. Mapapalad ang mga dukha. Sino ba ang mga dukha? Yung mga dukha, yung mga nakadepende sa Diyos. Sila yung mga umaasa sa Diyos. At kung tayo ay umaasa sa Diyos, dapat natin ituring natin ang ating mga sarili ng mga dukha. Dahil kailangan natin ang Diyos. Amen. Di ba ang dukha, siya ay nangangailangan. Kung tayo din, kahit na meron tayong kaya sa buhay, sabihin mo, nakakain naman tayo na 3 beses sa isang linggo. Above minimum naman ang inyong mga salaries. Meron ka namang pension. Diba? Meron kang pension sa anak. Meron kang pension sa asawa. Diba? Sasabihin natin, dukha ba tayo? Dukha tayo kung tayo ay nangangailangan.
nangangailangan sa awa at habag ng Panginoon. Kaya tayo natitipon dito dahil tayo ay mga kapwa dukha. Tayo ay mga kapwa, mga anak ng Diyos na dukha. Ngunit, sa pagiging dukha natin, meron tayong ina. Merong nangunguna sa atin, nangangalaga sa atin. Kaya tinawag natin siyang ina ng mga dukha. Sa pagiging dukha natin, meron tayong larawan, huwaran, si Mama Mary. Ano yung pagiging dukha niya? Nangangailangan siya ng pag-ibig ng Diyos. At iyon ay ginawa niya sa kanyang buhay. Diba? Sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha, inialay niya ang kanyang sarili sa Panginoon at natiwala siya sa biyaya nito. Kaya siya pinagpala. At sabi mo, Ebanghelyo, nasaksihan po natin yung mga taong nangangailangan kay Kristo. Ano sinabi? Buong bayan daw napunta sa bahay ni Andres at ni San Pedro. Para bakit? Para magpagaling. Para makita si Jesus. Sila ay mga dukha. Sila ay mga nangangailangan. At hindi sila natiis ni Jesus. Kahit hanggang gabi siguro nagpapagaling si Jesus, hinihipon niya yung mga may karamdaman, pinapagaling niya ang bawat isa. Dahil inamin nila na sila ay nangangailangan sa awa ng Diyos. Mga minamahal ko kapatid, ito po ang dahilan kung bakit tayo nagdidiwang ang awa ng Diyos. Bakit? Upang hingin ang awa at habag. At tayo din ay kalingain natin at tayo ay maging kamay ng Diyos sa isa't isa. Kalingain natin ang kapwa nating dukha. Kaya tayo may kawan mas. Kaya tayo may kawan upang iparamdam natin ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa isa't isa. Ang misyon ng Diyos ay hindi natatapos kay Kristo. Kundi ang misyon ng Diyos na kalingain ng bawat isa ay nagpapatuloy sa atin. Kaya meron tayong power para maging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa isa't isa. Amen. Sabihin mo nga sa tabi mo, kapatid, magkalingaan tayo. Diba? Kalingain natin ang isa't isa. Iyan ang pagiging kawan. Dahil tayo ang nagpapatuloy ng misyon ni Jesus. Na tayo ay misyonero sa kapwa nating mga dukha. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy po natin ang ating misa, idalangin natin ang paggabay ng ating mahal na ina, ang ina ng mga dukha. Na sa ating pagmimisyon, sa ating buhay, gabayan na tayo nangangailangan ng kalinga, awa, at grasya ng Diyos. Amen? Pinapakan natin ang Panginoon. Ang sinayo na po ako. Tulad ng mga taong nagdala kay Jesus, ng mga may sakit at inaalian ng demonyo, dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng mga may dalang hinagpis at paghihirap at nangangailangan ng kagalingan, puno ng pamamahal ng ating tutugon. Panginoong mahabang iniligtas mo kami. Panginoong mahabang iniligtas mo kami. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabang iniligtas mo kami. Ang mga naghihikahos sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit, o kalayaan, naway mabigyan natin ng pag-asa at kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang
mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yung mga taong mabibigat ang mga pasanin sa buhay, naway matagpuan ang Panginoon sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga yumao at yung mga namimighati dahil sa kanilang paglisan, naway makatagpo ng pag-asa at kaginhawahan sa pagkabuhay na maguli ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tahimik na ng ating puso, dalangin natin sa Panginoon ang ating mga sariling intensyon at kahilingan sa misa ito. Dalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, makapag-ibig, iligtas mo kami. Ang mga makapangyarihan, bantayan mo ang aming pamilya, iligtas at pangalagaan mo kami sapagkat lahat ng aming pagkasa ay nasa iyo. Hiling namin ito sa pamilya ng Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat para sa paghahain ng Panginoon. Tumayo na po. Manalangin kayo mga kapatid, mga paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang mga pangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon, ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulian at karangalan, sa ating kapinapangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa. Upang siya ay luluwa ni Maria, hindi bumawas, hindi lalong nagmaganap sa pagkabirhen, ay pagindapatin, nakalugdan mo ang aming paghahain sa pagkabatawan ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo, ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At si Maliri, dahil sa Diyos ang iyong puso at diwa. ilaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mapagmahal, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
sa pamamagitan ni Yesong Kristo na aming Panginoon. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Yesong Kristo, ang inang birhen na pupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nililingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling tumalinga sa anak mong mananabos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiyawit ang papuri sa iyo, na walang hukay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Nilagay ang kanang kamay sa tapat ng ating puso. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya at tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniubot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman ang matapos ang mabunan, ginawakan niyo ang kalis. Huli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kulitay, sarili ay inihain, ilang pagkain tinuli, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong ninarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Milo Hubert na aming Obispo at ang Tanang Pagkarikan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong paliwanagan. Kaawaan mo at magkapatid ang lahat. Mga kasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion. Isa na siya kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, San Andres, na aming patron ng kakasi, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugang tugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri sa iyo. Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas. Sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamangan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan mo sa iyo. Ang aming kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay namin sa At sumayin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
ay sa kaliwang. Pera? Ano yung pera? Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalat tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako marapat at magpapatuloy sa iyo. Ngunit siya sa salita ang makakalagan na ako. Maaari po pumila sa gitna ng mga tatanggap na pumunta. Tumayo po ang lahat at ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. At ating pagdasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O balwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at pagtuturan. Tulungan mo kaming mabutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus
nang malubog din gawa namin pasalin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Tahimik kong banggitin ang ating mga kahilingan. Ama namin makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Apostol San Andres, Manalangin mo kami. nanatili po nakatayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal sa pagdasalo namin sa banal na paikinabang. Ang iyong magandang loob ay aming inihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birheng Maria at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob o kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal mong kapatid, dito po sa ating kawan, tayo po ay mga kapwa nangangailangan ng Diyos. At si Jesus ay kumalinga ng mga dukha na nangangailangan ng Diyos. At ang misyon ni Jesus ay pinagpapatuloy natin dito sa ating kawan. Nawa, ang ating panalangin ay tayo ang maging kamay, pag-ibig, at kalinga ng Diyos sa isa't isa. Amen? At hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang ating mahal na Birheng Maria, ang ina ng mga dukha. Samahin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagliwang, humayo kayong tagalang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkod. Salamat sa Diyos. Okay, next.